Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Psycho Kusuo. Halina't simulan na natin. Si Kusuo ay isang 16 na taong gulang na lalaki na ipinanganak na may hindi kapani-paniwalang psychic powers. May kakayahan siyang magbasa ng isip, maglipat ng bagay gamit ang isip, at marami pang iba. Para sa karamihan ng tao, mukhang kahanga-hanga ang magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Maaari kang yumaman, sumikat, at halos maging hindi matatalo. Ngunit para kay Kusuo, kabaligtaran ang nangyari. Ang kanyang mga kapangyarihan ang dahilan kung bakit mas mahirap ang pang-araw-araw niyang buhay. Halimbawa, kapag sinusubukan niyang kumain, nababaluktot ang kutsara dahil sa lakas niya. Kapag basta lang siyang humawak sa pader, maaari itong mabasag. Hindi ito praktikal para sa normal na pamumuhay. Alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang kakayahan mula pa noong una. Ngunit sa halip na tretuhin siya ng kakaiba, pinalaki nila siya na parang isang normal na bata. Binigyan nila siya ng tamang edukasyon at normal na pamumuhay dahil ayaw nilang maramdaman niyang hiwalay siya sa iba o maput sa sangkatauhan. Dahil sa pagpapalaki na iyon, ganoon din ang gusto ni Kusuo para sa sarili niya, ang magkaroon ng normal na buhay. Ayaw niyang malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanyang kapangyarihan dahil alam niyang kapag nagsimulang tretuhin siya ng mga tao ng kakaiba, maaaring magdulot iyon ng problema. Kaya iisa lang ang layunin niya. Itago ang kanyang kapangyarihan at mamuhay ng payapa tulad ng isang ordinaryong tao. Ipinanganak si Kusuo na may kulay rosas na buhok. Para makontrol ang kanyang kapangyarihan, nagsusuot siya ng dalawang parang antena na aparato sa kanyang ulo. Kapag tinanggal niya ang mga ito, lalo pang lalakas ang kanyang kapangyarihan at maaari niyang aksidenteng masira ang isang buong lungsod tulad ng Tokyo. Upang manatiling lihim, gumagamit pa si Kusuo ng hypnosis sa mga taong nasa paligid niya upang walang magtaka sa kanyang pink na buhok at sa kakaibang antena sa kanyang ulo. Isang araw, pumasok sa klase ang kanilang guro sa sports at gumawa ng isang anunsyo. Malapit na ang school festival, ngunit may problema. Sa mga nakaraang taon, palaging nagkakagulo ang festival. At kung may mangyaring gulo muli sa pagkakataong ito, tuluyan ng kakanselahin ng paaralan ang festival. Nalungkot ang lahat ng estudyante. Ngunit si Kusuo ay hindi naman talaga interesado sa festival. Taon-taon ay nilalaktawan niya ito at nag-e-enjoy na mag-isa. Ngunit ngayon ay iba ang sitwasyon. Kapag kinansela ang festival, mawawala na ang tahimik niyang oras na mag-isa. Kaya sa pagkakataong ito, nagpasya siyang siguraduhin na walang masamang mangyayari. May isang estudyanteng nagmungkahi na dapat maging abala ang lahat sa festival upang walang magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng gulo. May isa pang estudyante ang nag-isip ng ideya, isang rock exhibition. Magdadala ang bawat isa ng kakaibang bato at ang pinaka-espesyal na bato ang mananalo. Dahil wala nang mas magandang ideya, pumayag ang lahat. Pati si Kusuo ay sumali sa pagkakataong ito upang matiyak na magiging maayos ang lahat. Pagkaraan nito, lumapit kay Kusuo ang isang estudyante na nagngangalang Nendo at niyaya siyang maghanap ng bato para sa exhibition. Ngunit tumanggi si Kusuo. Si Nendo ay hindi masyadong matalino. Sa katunayan, parang walang laman ang kanyang isip, at iyon mismo ang dahilan kung bakit nakakainis siya para kay Kusuo. Ang kakayahan ni Kusuo ay magbasa ng isip ng sinumang nasa loob ng 200 metro. Ngunit kay Nendo, wala siyang mabasa. Dahil doon, hindi rin niya matukoy kung kailan malapit si Nendo. Sinabi ni Kusuo na tigilan na siya nito sa pagsunod, ngunit hindi ito nakinig. Pagkatapos ay may isa pang estudyante na nagngangalang Keido ang nagdala sa kanilang dalawa sa terrace. Binigyan niya sila ng ilang itim na sulat at nagsimulang magsalita ng seryoso. Ayon sa kanya, ang mga ito ay mga mensahe mula sa isang lihim na organisasyon na tinatawag na Dark Reunion, isang grupo na nagpaplanong sirain ang lungsod. Sinabi rin niya na matagal na siyang lihim na lumalaban-laban sa kanila. Ngunit ngayon ay nalaman na raw ng organisasyon ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ayon pa sa kanya, gusto siyang patayin ng mga ito at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng bagong mundo. Agad na naunawaan ni Kusuo ang sitwasyon. Si Keido ay may tinatawag na middle school syndrome, isang kalagayan kung saan iniisip ng isang tao na may espesyal siyang kapangyarihan at lihim na misyon. Ngunit si Nendo ay walang ideya tungkol dito. Naging seryoso siya at tinanong si Keido kung ano ang tunay niyang pangalan. Dramatic na sumagot si Keido na ang Keido ay pangalan lamang na ginagamit niya sa paaralan. Ang tunay niyang pangalan daw ay Jet Black Wings. Sinubukan ni Kusuo na manatiling kalmado at sinabi, mabuti naman at inililigtas mo ang mundo, pero bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito?
Sumagot si Keido na dahil katulad daw siya ni Kusuo. Palaging malayo sa iba ang ugali ni Kusuo kaya iniisip niyang lumalaban din ito laban sa Dark Reunion. Dagdag pa niya, hindi niya lubos na naiintindihan ang sulat ngunit naniniwala siyang mangyayari ang pag-atake sa panahon ng school festival. Ayaw ni Kusuo na may masira sa festival kaya kinuha niya ang sulat, kung sakaling may taong gumagamit kay Keido para magdulot ng gulo. Kinabukasan, dinala ng lahat ng estudyante ang kanilang mga bato para sa exhibition at dumating din si Kusuo na may dala. Samantala, sinusubukan ng mga babae sa klase na hikayatin si Kakumi, ang pinakamagandang babae sa paaralan, na sumali sa beauty contest. Alam na ni Kakumi na siya ang pinakamaganda ngunit nagkukunwari pa rin siyang tumatanggi. Ginagawa niya ito dahil habang mas maraming taong nakikiusap sa kanya na sumali, lalo siyang sumisikat. Halos lahat sa paaralan ay nahuhumaling sa kanya. Ngunit si Kusuo ay walang pakialam. Naalala niya ang unang pagkakataon na nagkita sila noong tag-init. Sinubukan agad siyang kausapin ni Kakumi dahil interesado na ito sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ni Kusuo at naglakad palayo. Nagulat si Kakumi dahil walang taong nagwalang bahala sa kanya noon. Inisip niyang nahihiya lamang si Kusuo kaya muli niya itong nilapitan, ngunit muli siyang hindi pinansin. Dahil dito, hindi niya ito matanggap kaya nag-teleport na lamang si Kusuo upang makatakas sa kanya. Sa kasalukuyan, pumunta si Kusuo sa school festival at nagsimulang mag-isip. Karaniwan ay nakikita niya ang hinaharap gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi niya makita kung ano ang mangyayari sa festival. Dahil dito ay nakaramdam siya ng kaba, maaaring may malaking mangyari, kasabay nito, palihim siyang sinusundan ni Kakumi. Sa kanyang isip ay pinaplano niya ang lahat. Gusto niyang gamitin ang festival upang magkaroon sila ng oras na mag-isa ni Kusuo. Mapalapit ito sa kanya, at sa huli ay mapatapat ang pag-ibig nito sa kanya. Ang hindi niya alam ay alam na ni Kusuo ang lahat ng iyon. Nagkukunwari lamang siyang walang alam. Nagsimula na ang rock exhibition at ipinakita ng mga estudyante ang kanilang mga bato. May isang estudyante na nagngangalang Kuboyaso na nagpakita ng batong may dugo, ngunit tila walang pumansin dito. Sa katotohanan, si Kuboyaso ay bagong transfer student. Sa dati niyang paaralan ay isa siyang marahas na leader ng gang na madalas manakit ng ibang estudyante. Ngunit iniwan na niya ang buhay na iyon at lumipat sa bagong paaralan. Minsan ay nakita ni Kusuo na sinasaktan niya ang isang tao kaya tahimik siyang. Nagtanong kung hindi ba siya nagtataka na nagpakita siya ng batong may dugo ngunit walang nag-react. Kahit alam ni Kusuo ang totoo, hindi niya ito ibinunyag. Sinabi lamang niya na wala siyang problema kay Kuboyaso. Natuwa si Kuboyaso dahil walang nakakaalam ng kanyang nakaraan. Ngunit nagsimulang makaramdam ng kakaibang pakiramdam si Kusuo. Akala niya magiging maayos ang festival ngayong taon, ngunit parang may mali. At bukod pa rito, patuloy pa ring binabantayan siya ni Kakumi. Samantala, si Kakumi ay sobra nang nag-iisip. Naalala niya na ilang araw na ang nakalipas ay nag-iwan siya ng imbitasyon kay Kusuo upang pumunta sila sa haunted house ng magkasama, ngunit hindi pa ito sumasagot. Iniisip niya na marahil ay naglalaan lamang ng oras si Kusuo upang magsulat ng perpektong sagot. Gusto sana ni Kusuo na muling mag-teleport upang makatakas, ngunit dahil patuloy siyang sinusundan ni Kakumi at kailangan niyang tiyakin na walang mangyayaring gulo sa festival, napilitan siyang manatili. Habang malapit ng kausapin ni Kokami si Kusuo, biglang dumating ang isang grupo ng mga estudyante na nagsasabing sila ang kanyang fan club. Pinipilit nila na sumali siya sa beauty contest dahil kung ang pinakamagandang babae sa paaralan ay hindi sasali, masisira raw ang buong programa ng festival. Ayaw sana ni Kokami na iwan si Kusuo. Pero wala siyang magawa kaya sumama na rin siya sa kanila. Nabalitaan naman ni Kusuo na may isang salamangkero na magtatanghal sa festival, kaya naisip niyang panoorin ito. Inanunsyo ng salamangkero ang kanyang trip. Tatalian niya ang sarili, ikukulong sa loob ng isang kahon, at makakatakas bago ito buksan. Agad na nag-alala si Kusuo dahil kapag may nangyaring mali, maaaring masira ang buong festival. Kaya nanatili siya upang bantayan ng mabuti ang palabas. Tinalian ng salamangkero at ikinulong sa loob ng kahon. Pagkaraan ng 3 minuto, naghanda ang kanyang assistant na itarak ang mga espada sa kahon bilang patunay na nakatakas na ang salamangkero. Ngunit naramdaman ni Kusuo na may mali. Sa tingin niya ay nasa loob pa rin ang salamangkero. Kaya nag-teleport siya papasok sa kahon para iligtas ito. Ngunit nang pumasok siya, wala pala roon ang salamangkero. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang itarak ng assistant ang mga espada sa kahon. Dahil dito, si Kusuo ang naipit sa loob.
Sa loob ng 10 minuto ay hindi siya makapag-teleport palabas. Sa kabutihang palad, naiwasan niya ang bawat espada. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon. Itinaas ang kahon gamit ang crane, ibinagsak, at pagkatapos ay sinunog pa. Kahit ganoon, nakaligtas pa rin si Kusuo sa lahat ng iyon. At nang malapit na itong durugan ng road roller, nagawa niyang mag-teleport palabas sa huling sandali. Pagkatapos nito ay biglang lumitaw ang salamangkero sa harap ng lahat, ligtas at matagumpay. Nagpalakpakan ng mga tao, hindi alam ang lahat ng pinagdaanan ni Kusuo. Nagpatuloy ang kwento sa school festival at lalo pang naging magulo ang mga pangyayari. Kahit na si Kokami ang malinaw na pinakamagandang babae sa paaralan, ginawa na lang siyang hurado ng beauty contest imbes na kalahok. Ngunit sa totoo lang, wala siyang pakialam sa paghusga. Kaya nakaisip siya ng plano. Sa tulong ni Hiro, inanunsyo niya ang isang 10 kilometro na karera, at ang mananalo ay magkakaroon ng 10 minutong oras kasama siya. Ginawa niya ito para lang mapalapit kay Kusuo. Pero may isang problema, hindi sumali si Kusuo sa karera. Hindi niya maintindihan kung bakit baliw na baliw ang lahat para lamang magkaroon ng pagkakataong makita si Kokami. Nagsimula ang karera at tumakbo ang lahat ng estudyante na parang nakasalalay ang kanilang buhay dito. Samantala, naging invisible si Kusuo at lumipad sa itaas upang bantayan kung may mangyayaring problema. Si Hiro ay tumatakbo, na parang wala sa sarili at hindi man lang sinusunod ang traffic lights. Para maiwasan ang aksidente, lihim na binago ni Kusuo ang signal upang maging green. Ngunit biglang lumitaw si Nendo na tumatakbong paatras at naabutan pa si Hiro. Walang makaintindi kung paano iyon nangyari. Sa huli ay nagawa pa ring manalo ni Hiro sa karera, ngunit lubos siyang napagod. Dahil dito, si Kokami na lang ang pumasok sa haunted house kasama si Kusuo. Ang plano ni Kokami ay magkunwaring matatakot para mapalapit si Kusuo at protektahan siya. Ngunit tulad ng dati, sinira na naman ni Nendo ang plano nang bigla itong dumating. Pati ang taong dapat manakot sa kanila ay natakot kay Nendo at nawala ng malay. Pagkatapos nito, gumuhit si Nendo ng peking peklat sa mukha ni Kusuo para magmukha itong nakakatakot. Naiinis si Kusuo kaya pumunta siya sa banyo upang hugasan ito. Ngunit doon nagkaroon ng problema. Aksidenteng nasuot ni Nendo ang salamin ni Kusuo. Nang makita siya ni Kusuo gamit ang kanyang tunay na mga mata, agad na naging bato si Nendo. Ang salamin ni Kusuo ay ginagamit niya upang pigilan ang kanyang kapangyarihan. Kapag wala ito, ang kanyang tingin ay kayang gawing bato ang sinuman. Ngayon ay may malaking problema si Kusuo dahil hindi niya maibabalik sa dati si Nendo sa loob ng 24 na oras. Kaya inilagay niya si Nendo sa classroom at ginawa itong parang rebulto para sa rock exhibition. Samantala, tinawagan ni Kusuo ang kanyang ina para magdala ng isa pang salamin, ngunit gumawa lamang ito ng dahilan at ibinaba ang tawag. Hindi yun nakatulong sa kanya. Kasabay nito, napasama si Keido sa isang kakaibang sitwasyon. May isang grupo ng mga estudyante na nagkunwaring miyembro ng Dark Reunion at hinarap siya. Ang kanilang leader ay nagpakilalang Moonlight Butterfly at umasta ng seryoso. Si Keido naman ay agad naniwala sa lahat. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang peking nakaraan na para bang totoo ito, na dati raw siyang makapangyarihang mandirigma at nakapagnakaw pa ng mahahalagang artifact. Ngunit sa totoo lang, isa lamang itong prank na ginawa ng kanilang mga kaklase, at si Kokami ang may pagkana nito upang maging abala si Keido habang sinusubukan niyang mapalapit kay Kusuo. Sa kabilang banda, nakatanggap si Kobayashi ng liham mula sa dati niyang mga kaaway sa gang. Hinamon siya ng mga ito ng laban at pumunta pa sa paaralan. Dahil nagbago na ang itsura ni Kobayashi, hindi agad nila siya nakilala. Ngunit nang malaman nila kung sino siya, naging seryoso ang sitwasyon. Pinauwi ni Kobayashi si Keido gamit ang dahilan na pipigilan niya ang Dark Reunion, at siya na mismo ang haharap sa kanyang mga kaaway. Habang sinusubukan ni Kusuo na panatilihing kalmado at normal ang lahat, nagkakagulo na sa iba't ibang lugar. May peking lihim na organisasyon, isang mapanganib na gang fight, isang rebeltong bato sa classroom, at isang babaeng labis na nahuhumaling sa kanya. Para sa isang taong nais lamang ng tahimik na buhay, tila wala talagang pahinga si Kusuo. Dahil wala siyang salamin, sinumang tignan ni Kusuo ay agad nagiging bato. Hindi nagtagal, napuno na ng mga rebeltong bato ang classroom. Ngunit dahil wala siyang salamin, may bago siyang napansin isang lagusan sa ilalim ng stage. Doon niya napagtanto na yun ang daan na ginamit ng salamangkero upang makatakas mula sa kahon kanina. Upang maiwasang gawing bato ang iba,
nagtago si Kusuo sa isang storage room. Samantala, abala si Kobayashi sa pakikipaglaban sa kanyang mga dating kaaway. Tahimik na tumulong si Kusuo sa pamamagitan ng paggamit ng salamin ni Kobayashi at sinigurong matatalo ang mga kalaban upang hindi masira ang festival. Labis ang pasasalamat ni Kobayashi at niyakap pa siya bilang pasasalamat. Pagkatapos nito, lihim na ipinagpalit ni Kusuo ang kanyang salamin sa bahay at nakuha muli ang kanyang orihinal na salamin. Sa wakas ay nalutas pansamantala ang problema. Biglang dumating si Kokami at inaya si Kusuo na sumali sa couple game, ngunit agad siyang tumanggi. Alam niyang kapag nasangkot siya kay Kokami, magiging sentro siya ng atensyon at mawawala ang kanyang tahimik na buhay. Hindi nagtagal ay dumating ang fan club ni Kokami at sinisi si Kusuo. Iniisip nilang sinusundan niya ito. Ngunit sa totoo lang, bahagi iyon ng plano ni Kokami. Nagkunwari siyang pinuprotektahan si Kusuo at hinayla siya papasok sa storage room. Pagkapasok nila ay may nagdikit ng pinto gamit ang glue mula sa labas kaya hindi na sila makalabas. Nagkunwaring kinakabahan si Kokami, ngunit sa kanyang isip ay nagdiriwang siya. Inamin niya ang buong plano kung paano niya ginamit ang fan club, gumawa ng Peking Dark Reunion, pinagod si Hiro sa karera, at nagpadala pa ng liham kay Kobayashi upang maging abala ito. Lahat ng iyon ay ginawa niya para lang mapag-isa sila ni Kusuo. Narinig ni Kusuo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng telepathy. Madali sana siyang makakatakas, ngunit kapag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Kokami, mabubunyag ang kanyang lihim. Sa sandaling iyon ay may naramdaman siyang mas masamang problema. Bumalik ang mga gangster at mas marami na sila upang lusubin si Kobayashi. Napagtanto ni Kusuo na iisa na lang ang paraan. Kailangan niyang ibalik sa nakaraan ang mga ito, kahit na halos maubos ang kanyang kapangyarihan. Kaya nang malapit ng umatake ang gang, ibinalik ni Kusuo ang lahat sa nakaraan. Nagulat ang lahat ngunit inakala nilang bahagi lamang ito ng trick ng salamangkero. Dahil sa sobrang paggamit ng kapangyarihan, nawala ng lakas si Kusuo at bumagsak. Napansin ni Kokami ang kakaibang antena sa kanyang ulo at inalis ito. Malaking pagkakamali iyon. Nang mawala ang limiter, sumabog ang kapangyarihan ni Kusuo. Isang napakalakas na enerhiya ang nagpahinto sa mga satellite sa buong mundo at inangat ang storage room hanggang sa itaas ng atmosfera. Nang magkamalay si Kusuo, nasa matinding lamig na sila. Nagsimulang mabuo ang yelo sa paligid at nawala ng malay si Kokami dahil sa lamig. Agad na ibinalik ni Kusuo ang kanyang mga antena upang maibalik sa normal ang kanyang kapangyarihan at gumana muli ang mga satellite. Gusto niyang ibalik sa lupa ang storage room ngunit may panganib. Kapag bumagsak ito sa maling lugar, maaaring may mamatay. Biglang narinig niya ang boses ni Kado na dramatikong nagsasalita na para bang Nagel iligtas ng mundo. Ginamit ni Kusuo ang boses nito bilang gabay at ligtas na naibalik ang storage room sa lupa. Ngunit may isa pang problema. Masyado siyang mahina upang basagin ang bulletproof na salamin. Lalong lumalala ang lamig at hindi niya alam kung paano sila makakaligtas. Doon niya naalala ang lagusan sa ilalim ng lupa na ginamit ng salamangkero. May nakatagong daan sa loob ng storage room na konektado roon. Gamit ang daang iyon, sa wakas ay nakatakas sina Kusuo at Kokami. Kinabukasan, ni-reset ni Kusuo ang lahat. Binura niya ang alaala ng lahat at ibinalik sa normal ang school festival, na parang walang nangyari, walang kaguluhan, walang sakuna, isang normal na araw lamang. Eksakto sa gusto ni Kusuo. Ngunit sa totoo lang, sa buhay ni Kusuo, ang normal ay hindi kailanman nagtatagal.